Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to another learning session offered to you by Knights of Online Marketers. So midweek na po tayo, no? Kumbaga pa kung sa mga working individuals dito, Wednesday, tinatawag natin itong hump day, no? Kasi this is the midweek or the middle of the working days in a week usually kasi 'di ba majority of the employees are working Monday to Friday, especially government employees, no, pero there are also private companies wherein Saturday meron silang pasok. But anyway, today is Wednesday, February 21. It's already 6 o'clock in the evening and we are now ready for another learning activity. And for today, yung aming free webinar is all about marketing. Okay, so magfo-focus na naman tayo with the category about marketing. To be specific, pag-uusapan natin ngayong gabi kung ano ba talaga ang mas maganda at mas effective na gamitin pagdating sa pag-identify at pagpaplano ng marketing na gagawin natin sa isang business, either nagbebenta siya ng product or service, and at the same time, ano ba yung mga marketing strategies or campaigns na pwede naman nating gamitin sa pag-promote ng isang professional brand. Kasi ang marketing kasi 'di ba, alam naman nating lahat na hindi lang naman ito para sa mga businesses. Pwede ring gamitin of course ang marketing para mas magkaroon siya ng maraming clients para sa mga professional brands, kagaya halimbawa ng mga lawyers, kagaya halimbawa ng mga doctors, ng mga architects, ng mga virtual professionals like a web developer, a graphic designer, and so on. Even content creators, di ba? Meron silang ginagamit ng mga marketing strategies para mas makilala pa talaga sila. So that's why yung ating learning session ngayong gabi na to, hindi lang mga business owners, mga future, no, or existing na mga business owners ang pwedeng makinabang, but also those individuals na merong professional brand. Okay?
So my name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. Some of our followers or those individuals who are joining our webinars, they are calling me Coach Piper. So depende, bahala na kayo kung anong gusto yung itawag sa akin. Obviously naman, sa pangalan ko pa lang, I am a member of the LGBT community. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers or KOM. We are based here in Davao City, and I'm very happy to say na the Knights of Online Marketers, as a business, we are going to celebrate our 10th year. Mag-iisang dekada na kami ngayong July ng 2024. And for the past 10 years of doing business, ang isa sa tatlo na major services na ino-offer namin is yung outsourcing. Ibig sabihin, meron kaming mga clients na kinikater both in the local, ibig sabihin Philippine-based, and international market, yung mga foreign clients naman. To be specific, ang ino-offer namin na outsourcing services, more on administrative. And I'm sure some of you here familiar sa tinatawag nating trabaho na kung tawagin ay virtual assistants, di ba? So we are focused on that specific na service or set of skills. Ang pangalawa namin na major service is yung talent development. So that's why meron kaming mga training programs na ino-offer sa mga Filipinos na gustong ma-develop at ma-enhance yung kanilang skills pagdating sa pagiging isang online worker. Aside from that, yung ginagawa natin ngayon, this is one of our advocacy-based mission of bringing knowledge or resources closer to Filipinos. So that's why nag-o-offer nga kami ng mga free webinars on a regular basis. Diba? This event, for example, na ginagawa natin ngayon is a free webinar. Wala naman itong registration. To those who availed of the certificate, optional kasi yon. So if you want to get a certificate, so meron kayong babayarang processing fee. Pero if in case naman na hindi nyo kailangan, well, it's okay. You can join for free because again, what we are offering are free webinars with no registration fee required. So that's why even after tonight, pagkatapos ng webinar na to, this will be recorded. Meron siyang available na recorded version na makikita sa aming official Facebook page na pwede yung panoorin anytime in the future as long as na hindi magti-turn down si Facebook, hindi mawawala lahat ng aming mga learning materials and it's open to public. So again, I would just like to make it clear na yung binayaran ninyo is because you requested for a certificate. Because the second major service that we are offering is training nga. And of course, the third one is yung digital marketing. So that's why I am one of the qualified mentor and coach of the Philippine Center for Entrepreneurship. At isa sa mga modules na hinahandle ko maliban sa human resource management na kung saan palagi kaming nagkakandak ng webinars na yan, no, every Saturday to those who are participating every Saturday, no, 'di ba? Majority of the topics related sa human resource. Kasi nga human resource is one of the modules that I am handling with the Philippine Center for Entrepreneurship. Pero I am also handling modules related to entrepreneurial mindsetting and values formation, marketing mindset. So that's why we offered this particular webinar kasi kailangan nga nating magkaroon ng tamang mindset pagdating sa marketing. Alam nyo kasi maraming mga negosyante ang hindi pa ganun. Filipinos ha, I'm referring to Filipinos, lalong-lalo na yung mga nasa micro scale pa lang, hindi talaga yan sila open-minded pagdating sa pag-allocate ng budget
pagdating sa marketing. Understandable, sabihin na lang natin as ako no, as a business consultant, naiintindihan ko yon. Kasi syempre nga, micro scale pa lang siya, di ba? Nagsisimula pa lang siya ng business. Syempre, ang tendency niyan, ang mindset ng entrepreneur, gagamitin niya ang financial capital na meron siya sa pagbili ng mga ingredients or ng mga materials na kailangan niya para sa production ng kanyang mga products. Kaya kung i-convince mo ang isang individual na nagsisimula pa lang ng business para mag-invest or mag-allocate ng budget sa advertising, hindi siya ganun ka-open-minded. Kasi ang nasa isip niya, sa masasayangan siya or maghihinayang siya sa pera na gagastusin niya sa marketing. And that's actually a wrong mindset. No? Actually, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, if you are on a micro scale level of doing business, dapat nga mas mag-allocate ka ng budget sa marketing. Kung nagsisimula ka pa lang ng negosyo, maliban sa nagpro-produce ka ng products, kailangan mong i-build ang presence mo. Siyempre, dapat makilala ka ng tao, both in the traditional and digital level. Kaya dapat, if you are starting your business, nagsisimula ka pa lang, kailangan talagang mag-invest ka ng time, effort, and money pagdating sa marketing kasi kailangan mong i-broadcast, di ba? Kailangan mong i-broadcast to your target audience that you are already doing business. Kaso nga hindi ganun yung mindset ng mga negosyante. Kung medyo sabihin natin nag-level up ka na from micro naging small, no? From small naging medium ka. So usually pag nandiyan level na, syempre kilala na yan sila, no? Sikat na yan sila, sikat na yung brand mo. So pwede ka nang medyo mag-lie low ka na sa budget mo pagdating sa marketing. Pero if you notice nga, 'di ba, the more na nakikilala ka ng mga tao, the more na dapat mas mag-broadcast ka. Kaya dapat mag-ano ka na, allocate ka na ng budget para sa billboard, 'di ba? Kasi syempre hindi naman lahat ng tao connected sa internet. Kaya if you are just going to focus sa digital, so how are you going to reach people na hindi connected sa internet? Palaging sinasabi kasi ng mga entrepreneurs, ma'am, meron naman kaming Facebook page. Kaya mag-advertise na lang kami sa Facebook. So that's a good decision din naman pagdating sa marketing. Pero what if ang isa sa target audience mo, wala siyang Facebook account? So paano niya malalaman yung existence mo? So that's why do not just focus on one specific media or platform or channel. Always consider na hindi lahat andyan sa lugar na yan. So that's why you need to have the right marketing mindset. This coming March, I am inviting you if you are available. I forgot the specific date, no? Pero this coming March, meron kaming webinar about business model canvas. So, di ba merong 9 building blocks ang business model canvas? So if you are, just check our schedule, kalimutan ko yung exact date. Pero this March, meron kaming webinar for that. And aside from managing my own business, syempre we always wanted to have more sources of income, no? So that's why may mga other businesses and other engagements din ako. And I would just like to inform as well everyone na we are an industrial partner of DTI pagdating sa digital marketing. At saka we are also an industrial and developmental partner of DICT pagdating naman sa yung tinatawag nating digital jobs, no? Or yung pagiging isang online worker. Kaya nga if meron sa ating mga participants ngayon na nakikinig at nanonood, tapos balak ninyong mag-online job, no? If you're planning to start your career, your digital career, may mga training programs din kaming ganyan. So that's why this coming Sunday, if you are available, meron kaming free webinar on that. How to build your digital career and start working online. So if you're available Sunday,
10 o'clock in the morning, pwede kayong makinig lang. Even though you are not going to request for a certificate, you can learn from the discussion. Pwedeng manood via Zoom, pwede rin sa Facebook live streaming. Okay? So for tonight, since we are going to discuss about marketing mindset, no, to be specific, so pag-uusapan natin ang marketing. Just to give everyone an advance knowledge na ang digital marketing is different from what we called e-commerce. Alam nyo kasi marami kasing nako-confuse with that. Akala kasi ng karamihan, yung e-commerce, yun na yung digital marketing and vice versa. Minsan nga tinanong namin yung isang entrepreneur kasi 'di ba we are one of the partners of BPI. Tapos palagi kaming may regular events since 2015 para tulungan ang mga entrepreneurs, especially here in Davao Region, kung nasaan ako located. Tapos, based on my experience, maraming mga entrepreneurs ang nako-confuse or nalilito. Kasi when I ask them, no, when I ask or yung nagkaroon ako ng assessment sa mga MSMEs, micro, small and medium entrepreneurs na nakausap ko, tinatanong ko, "Ma'am, sir, meron na po ba kayong marketing? Meron na po ba kayong digital marketing strategies na ginagawa sa inyong negosyo? Meron na ba kayong mga strategies na ginagawa online para ma-build ang inyong brand sa internet?" Tapos ang sagot nila sa akin, palaging, "Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron na po. Ginagamit na po namin ang internet para sa aming marketing." Yun ang sabi nila. And then when I check their activities, sabi ko, sige nga po pa, i-review natin yung ginawa ninyong digital marketing strategies. Since na-mention nila, di ba, na meron na silang ginagawa. And then when I check, nung chinek ko yung Facebook nila, what they are doing pala is e-commerce. So tinanong ko, saan po dito yung digital marketing strategies ninyo? Pwede nyo po ba akong pakitaan ng isa sa mga post ninyo about marketing your brand, your products, your services? Tapos, nung pinakita nila sa akin, nakalagay doon, for example, the product is turmeric powder, ganon. Turmeric powder for sale. Something like that, no? PM for the price. Yun ang pinakita nila sa akin. Wherein, sinabi ko sa kanila pagkatapos kong nakita yun, na that is not marketing. Okay? Ang tawag sa ginawa nila, selling yun. That's why it's called e-commerce. So the moment you posted something sa internet, hindi yan siya automatic na marketing ha. You need to identify kung anong klaseng post ang pinopost mo. Are you posting contents for marketing? Or baka you are posting contents in order for you to sell? Kaya kapag nag-upload ka ng picture or pictures ng products na binibenta mo, tapos may nakalagay na for sale, for only 100 pesos, something like that, no? That's e-commerce. Technically, that's e-commerce. Marketing refers to the promotion. Okay? So that's why they are different. Huwag kayong ma-confuse sa dalawa. E-commerce is different from digital marketing and vice versa. Pero, they work hand in hand together. Okay? Partners in crime yan silang dalawa. Kumbaga, one cannot survive without the other. Kaya kung meron kang negosyo at balak mong gamitin ang internet, for example, gamitin mo siya, number 1, in terms of selling. Number 2, in terms of marketing. So dapat pareho mo silang gagawin. Kasi kung puro ka lang selling, you are actually not looking for demands. No? Pag sinabi kasing e-commerce or online selling, it refers to your supply. Pag sinabi naman nating digital marketing or promotion, it refers to the demand.
So benta ka ng benta, wala ka namang market. 'Di ba? Benta ka ng benta pero hindi mo naman masyadong bino-broadcast. So that's why they are again partners in crime. Sa isang negosyo, hindi pwedeng walang marketing plan. Kaya kung gumagawa kayo ng business plan sa inyong negosyo, 'di ba? Gagawa kayo ng business plan, apat, the initial components of a business plan, 'di ba? Apat ang laman niya. The first one is the financial plan. Second one is the production plan. Third one is the organizational plan. And the fourth one, marketing plan. Kasi hindi nga pwede ang isang negosyo walang gagawing marketing, no? So that's why the question na naka-flash sa ating screen, nakalagay dyan, what are the different marketing opportunities and marketing tools that we need to utilize in our business? Or actually, no, yung ating discussion ngayong gabi, hindi lang din naman ito para lang din sa mga business owners, sa mga future or existing na mga business owners. Ang discussion natin ngayong gabi, makakatulong din ito para sa mga individuals na gustong maging isang marketer. Just like for example, ako, 'di ba? I am a digital marketer. I am helping clients in building their brand online. So ibig sabihin, I am a digital marketer. So if you are planning also to become a marketer, makakatulong din itong discussion natin para sa pag-build mo ng professional brand na yan. Okay? So sasagutin natin tong tanong na to as much as possible for the benefit of time, no? Kasi until 8 o'clock lang tayo ng gabi. With the time frame na meron tayo sa ating webinar, I am hoping and I will do my best na masagot ang tanong na to. If you notice, no, nung nag-start ang pandemic, marami tayong na-observe na mga nagbago. At etong mga changes na to, na embrace natin or ginagawa pa rin natin even after the pandemic. Ibig sabihin, during and post-pandemic, eto yung mga nakasanayan na ng mga tao. Kasi 'di ba, nung nag-pandemic, 2020, 'di ba? It was March of 2020. So malapit na magfo 4 years, no, this coming March, no? Kasi I can remember sa nag-declare ng national lockdown, I believe March 15 or March 16 of 2020. So magfo 4 years na, no, nung araw na 'yon. So dahil nga nagkaroon ng lockdown, 'di ba, ano yung nangyari? So lahat ng mga tao kailangan magstay sa loob ng bahay, bawal lumabas. So that's why during the pandemic, doon na-realize ng mga negosyante na kailangan pala talaga nating i-utilize ang internet, pati ang technology pagdating sa pagnenegosyo. Matagal naman naming ini-introduce ang digitalization. Matagal na naming ini-introduce sa mga negosyante ang Fourth Industrial Revolution. Kaso hindi pa sila ganun nga ka-open-minded before. No? Kaya palaging traditional lang talaga yung ginagawa nila. Kasi alam nyo naman yung ugali ng mga Filipinos, kung saan lang sila comfortable, gusto nila doon lang din sila. Minsan nga yung ibang Filipinos ayaw nang mag-level up, 'di ba? Kumbaga parang tamad na. Tinatamad na silang pag-aralan kung ano man yung bagong learning na 'yan. 'Di ba? Ganyan lagi yung kumbaga after you graduated college, sasabihin mo, "Yay, finally tapos na tayong mag-aral." Kaya kung mapansin yung iilan lang yung nagpro-proceed sa masteral degree. Iilan lang yung nagpro-proceed sa doctorate degree, 'di ba? Kasi nga ayaw na nga nating mag-aral. So that's why, kapag ini-introduce namin noon ang digitalization, hindi yan sila ganun ka-interested kasi para sa kanila, dagdag na naman to sa pag-aralan namin.
We always wanted to stay kung saan tayo comfortable. Ayaw nating lumabas sa ating comfort zone. Pero nung nag-pandemic, kumbaga ang malaking tulong ng pandemic para ma-realize ng mga tao ang importance of using technology and connectivity. So kumbaga, instead na after 5 years pa sana yung plan, no? I mean, after 5 years pa sana yung parang expected na ma-appreciate siya ng mga Filipinos, mas napabilis dahil sa pandemic. Ano yung iilan doon? Mag-enumerate tayo. The way people seek information nagbago na. 'Di ba? Kaya ginagamit na natin ang internet, particularly search engine, kagaya halimbawa ng Google. 'Di ba kung meron kayong gustong i-search na, for example, naghahanap kayo ng beach resort. 'Di ba instead of asking your friends, 'di ba magsi-search na lang kayo sa Facebook, magsi-search na lang kayo sa Google, 'di ba? Instead of asking someone. Kasi minsan, kung mag-a-ask ka sa kaibigan mo, limited lang yung option na mapagpipilian mo. Kunyari, you are going to post on your Facebook, magpo-post ka sa Facebook wall mo, no? Magtatanong ka doon, any recommendation for beach resort in Cebu, for example, something like that. So, syempre, meron kang mga friends. Syempre, may mga friends ka na magre-recommend. Magko-comment sila doon sa post mo, mag-e-engage sila. Pero, chances are, number one, matagal. Matagal ka bago ka makagather ng mga responses. Siguro kung nag-post ka ngayong umaga or magpo-post ka ngayong gabi, siguro makakakuha ka ng mga tatlong comments, something like that, or recommendations. Kinabukasan, madadagdagan yan. So matagal, no? Matagal kang makakuha ng responses. Another one, number 2 is limited lang. Limited lang yung recommendations na pwedeng i-comment doon sa post mo, di ba? Pero if you are going to search it sa internet, sa google.com, beach resort in Cebu. Pag-press mo ng enter, hindi lang 5, hindi lang 10, pero napakaraming search results related to the keyword beach resort in Cebu na sinearch mo sa Google. Ganun din kapag gagamitin mo yung Facebook. So that's why nowadays, the way people seek information nagbago na. 'Di ba kung meron kang pupuntahan na lugar, you are going to make use of Google Maps para hindi ka maligaw, 'di ba? Ako, gamit na gamit ko talaga yung Google Maps kasi dito sa Davao, meron akong party needs na rental business. So nagde-deliver kami from point A to point B, and in order for us to easily identify saan located si client, we seek information by just using the internet. Okay, so anong ibig sabihin yan? Ano ang dapat nating ma-realize? If you are doing business, kung nagnenegosyo kayo, always make sure na updated ang mga information na nakalagay sa inyong mga business profiles. The way people communicate nagbago na rin, no, when the pandemic started, or hindi lang dahil sa pandemic, no, habang tumatagal at nag-grow ang internet in the whole world, palagi talagang merong changes na mangyayari. Kaya yung mga companies na hindi mag-e-embrace sa technology and connectivity, mafe-phase out yan sila. Magiging outdated sila. Kasi maraming dumarating, di ba? Like for example, wala nang Yahoo Messenger ngayon, di ba? Pero I can still remember way back 2011, 2012, when I am still starting my digital career, Yahoo Messenger yung ginagamit namin to communicate with our clients abroad. So
I don't know if some of you naabutan pa way back 2000, 2003, 2004, di ba? Talagang ganun katagal, no? 20 years ago. Pero naabutan ko kasi yan. Ang ginagamit namin dati yung MIRC, di ba? In order for you to chat or send messages. Or talagang ang ginagamit natin dati, ano talaga, text, no? Yung SMS. Or call using your SIM card. Pero dapat meron kang load in order for you to avail of the service. Kung wala kang load, hindi ka makaka-text. Pero sa panahon ngayon, kahit wala kang load, Facebook, for example, is offering free data. Kaya pwede tayong makipag-chat to someone else. Pwede tayong makipag-communicate even though wala tayong load. As long as malakas lang ang signal sa location mo. So that's why the way people communicate nowadays, nagbago na. Kaya ito yung isa sa nire-recommend namin palagi sa mga businesses. To make use of a single messaging app for your business. Kasi di ba ang Facebook, for example, may Facebook page ka. Di ba meron man yung built-in na Facebook page, Messenger, di ba? Yung page Messenger. Ang Instagram, meron din siyang sariling Messenger, di ba? Si LinkedIn, meron din siyang sariling built-in na Messenger. Ngayon, eto lang yung gusto naming i-recommend, especially sa mga growing business na nagki-cater ng maraming inquiries on a regular basis. Mas maganda kasi if you are going to make or create a centralized communication. Ang ibig kong sabihin, pwede kayong mag-identify, di ba marami ng mga messaging apps available, no? Merong WhatsApp, merong Viber, for example. So pwedeng yun ang gamitin ninyo. Kasi if you notice, mas madaling magkaroon ng Viber account as compared sa magkaroon ka ng Facebook Messenger. Kasi kung gusto mong gamitin ang Facebook Messenger, di ba kailangan mo ng Facebook account? Kailangan meron kang profile. So, kunyari lang, let's give a scenario. Meron kang pinost. Kunyari, nakita yung product mo sa Google. Tapos yung only option to communicate with you is through Facebook Messenger lang. Or nag-print out kayo ng tarpaulin. Kunyari, tarpaulin. No? I-mix natin si traditional marketing. Nag-print kayo ng tarpaulin, tapos nakalagay doon yung CTA mo or call to action no, nilagay mo sa tarpaulin, send us a message through our Facebook page for your inquiry, something like that. If you have inquiries, send a message to our Facebook page. Di ba usually ganyan ang nilalagay sa mga flyers, handouts, brochures, tarpaulin, something like that. Pero what if yung nakakuha ng brochure ninyo is walang Facebook account? So anong magiging niya, ang magiging situation niya? So kailangan niya pang mag-create ng Facebook account in order for her or him to send a message, which will take time. Unlike with installing Viber, for example, or WhatsApp. Kasi cellphone number lang yung kailangan mo. Hindi mo na talaga kailangan mag-create pa ng account or profile. Diba? I know. Nagigets yung ibig kong sabihin. So that's why, mas maganda kung nakacentralize. Para kung nag-post ka sa website mo, kunyari ang ginagamit mo, Viber. So kunyari nag-post ka sa website, ilagay mo doon, send us a message via Viber. Pag nag-post ka sa Instagram, ganun din. Pag nag-post ka sa LinkedIn, ganun din. Kung magpapaprint kayo ng tarpaulin, ng flyers, ng brochures, ganun din. Ang nakalagay doon, send us a message via our Viber account. So ang mangyayari, from different channels, if they are going to send a message, isang messaging app lang ang makaka-receive, which is yung Viber nga. So that's what I meant of making your communication centralized.
sa iisang platform lang. Kaya dapat pag-aralan din natin yan as we move forward in terms of doing business. The way people purchase nagbago na din. Kaya nga naging in-demand yung mga online marketplaces. Like for example, in the Philippines, Shopee, Lazada, 'di ba? Or ngayon, ginagamit na rin natin ang TikTok Shop in terms of purchasing items. Back to normal naman tayo. We are now post-pandemic. Pero kahit na post-pandemic na tayo, minsan tinatamad na rin kayong lumabas, 'di ba? Kaya instead na lumabas ka para maghanap ng product na gusto mong bilhin, it is more convenient and easier na mag-purchase na lang online. For example, naghahanap ka ng, sabihin na lang natin, ng chia seeds. Alam mo yung chia seeds, di ba? Di ba minsan yung hinahalo sa mga drinks like, kunyari tubig, di ba, para daw sa mga nagda-diet, sa mga nagfa-fasting and so on. Kung sa traditional mo yan gagawin, traditional way of buying chia seeds, kailangan mo pang i-identify saan kaya ako makakabili dito sa Davao ng chia seeds. So di ba magte-take time ka pa para maghanap saan pwedeng bumili? Tapos nung meron kang nalaman, malayo pa talaga sa location mo. Kailangan mo pang mag-commute. So kaya tatamarin ka. Pero if you are going to order online, 'di ba? Sa mga online marketplaces, nasa fingertips mo na lang, pwede ka na mag-purchase doon. So that's why if you are doing business, make use of the different online marketplaces like Shopee, Lazada, or pwede ka rin namang mag-create ng Facebook page mo, gamitin mo ang Facebook Marketplace. Always consider the fact na mas marami na ngayon ang mga digital consumers as compared sa mga yung traditional way. Mostly ang traditional way yung bumalik in terms of traditional kasi usually yung mga nasa grocery, ganyan. Kumbaga parang mas maganda kasi kung mag-grocery ka, yung ikaw talaga mismo yung pupunta, 'di ba? Para you can also purchase biglaan, doon mo malalaman, ay kailangan pala namin ito, 'di ba? Something like that, no? Pero yung mga sapatos din ganyan. Kasi kailangan sukatin mo, dapat mag-fit ng maayos and so on. Pero mas marami na rin talaga ang gumagamit ng mga online stores. Kaya if you are doing business, product man yan, service man yan, promote it online. Sell it online. Hindi lang naman products ang pwede nating ibenta online, even services, just like my services, 'di ba? I am selling my business consultancy services even online. So meron ako mga kinukonsulta no nag-a-avail ng aming consultancy services even outside of Davao. Kasi pwede naman gamitin ang Zoom, no, para makipag-communicate. The way people pay nagbago na rin. So that's why digital payments are also in demand nowadays, no? Digital payments, just like for example, using mga mobile wallets like GCash, Maya, Coins.ph. Although alam naman nating lahat na palaging merong negative na para maraming mga negative na feedback, like for example pagdating kay GCash, 'di ba? No, maraming tayong nababasa na pinopost sa social media na nagkaroon sila ng masamang experience or pangit na experience using GCash. Pero ganito kasi, ako gumagamit pa rin ako ng GCash, no? Despite the fact na meron akong nababasa na mga na hindi ganun kagandang experience nila, pero I am still using the platform. Kasi ganito kasi yan for me para kasi sa akin, ang palagi kasi nating nababasa sa media, both traditional media and digital media, ang palagi lang kasi nating napapanood or nababasa
puro mga negative experiences or bad experiences. Or yung mga, ang palagi lang nire-report yung mga masasamang nangyari. I will give a scenario para mag-gets ninyo yung ibig kong sabihin. Meron tayong mga kakilalang tao na kunyari ayaw sumakay ng eroplano. Kunyari lang, ayaw kong sumakay ng eroplano kasi palagi akong nakakakita ng balita sa TV na nagka-crash yung mga airplanes, ganyan. So dahil palagi siyang nakakabasa or something like that, or dahil meron siyang nabasa na isang trahedya kasi may plane crash na nangyari, ang naging decision niya, ayaw niya nang sumakay ng airplane because of that specific news. 'Di ba? Ayaw mo nang sumakay ng barko kasi merong kang napanood na balita na merong barko na lumubog sa ganitong dagat and so on. Ganon, 'di ba? Pero if you're going to notice, ang palaging binabalita lang kasi sa TV, mga negative na mga nangyari or aksidente. Meron ba kayong napanood na balita na kung saan ang reporter, ni-report niya na successful ang landing ng airplane? Di ba walang ganong klaseng report? Di ba? Kasi kung ire-report yan sa balita, ang daming ganyang klaseng report. Meron ka bang napanood na balita, yung reporter na sinabi niyang matagumpay na lumapag sa NAIA or sa Ninoy Aquino International Airport ang flight and something like that. May ganyang report, ba di ba wala? So ang report na palaging napapanood or ini-air, mga negative lang yun. So that's why mas naapektuhan yung decision mo, ay ayaw ko nang sumakay ng airplane. Pero if you are going to weigh the situation, I'm sure mas maraming airplane ang successful na naglanding as compared sa mga airplane na nadisgrasya or nagkaroon ng plane crash. So the same thing with using GCash, for example. No? Marami sa atin ang takot gumamit ng GCash kasi baka ma-scam. Siyempre, ang palagi nating nababasa na GCash story, puro mga na-scam sila or whatever. Hindi tayo nakakabasa masyado ng mga success stories na okay naman yung GCash sa kanila, something like that, no? Kaya nakabasa ka ng GCash scam and so on and so forth, ayaw mo na ngayong gamitin yung platform. So that's what I meant, na ang palagi lang kasi nating napapanood sa traditional and digital media, puro mga negative. Kaya naapektuhan yung decision mo na gamitin yun. 'Di ba? So that's why may mga precautionary measures ka na pwedeng gawin. Pwede mong gamitin ang GCash, pero kailangan mo nang mag-ingat. Like for example, sa end namin, kasi 'di ba yung kayo, some of you here who availed of the processing fee ng certificate, GCash yung payment. Pero kapag example lang, inabot na yan ng specific amount, kung meron kaming parang level ba, kunyari, pag inabot na yan ng 5,000, we are now going to transfer it to our bank. Actually, ang gusto talaga sana namin, bank transfer. Kung napansin niyo, di ba, sa mga nag-process ng certificate, merong option doon, GCash or bank transfer. Actually, bank transfer lang talaga dapat yan. But we want to provide kasi comfort to our clients, to our customers. Marami pa rin kasing gustong magbayad via GCash as compared with bank deposit. Pero kung ako lang talagang masusunod, bank deposit talaga para diretso sa bangko. Para if in case may mga problems na mangyari, the bank can assist me. Kasi may mga physical location ang mga bangko. 'Di ba? Like sa amin, RCBC. So kung magkakaroon ako ng problem, alam ko kung saan ako pupunta. Kung sa GCash naman, kung magkaroon ka ng problem, minsan hindi ka pa na-entertain kaagad. Kaya pag inabot tayo ng 5,000, we immediately transferred it to our bank. 15 pesos lang yung bayad, di ba, kapag magta-transfer. Hindi kami nagsisave. Kasi nga, there's a possibility na baka ma-scam ako. Hindi ko naman sinasabi na kahit gagawin ko yung mga precautionary measures na yon, hindi ibig sabihin na
hindi ako masascam. Pero at least kung sakaling darating man yung time na ako mismo yung maka-experience ng negative experience na yon, at least walang malaking amount of money ang naiwan sa GCash namin. So that's also a practice na pwede niyong i-embrace. Dahil marami na ngang mga negative na nangyayari, huwag tayong mag-save ng pera sa ating GCash. Kasi nga ang GCash, mobile wallet. Yung wallet mo ba, meron ka bang 20,000 pesos dyan? Di ba hindi? Ang laman ng wallet mo, yung pera lang na kailangan mo on that day or kinabukasan and so on. Hindi mo ginagamit ang wallet mo para mag-ipon ng pera. Sa bangko dapat yun or depende kung sa stock market and whatever. So the same with GCash. Ang nilalagay mo lang dyan na pera or fund, yung parang gagamitin mo lang for your online transactions. Baka meron kang i-order sa Foodpanda, sa Grab, or sa Shopee, Lazada, and so on. So pag-aralan ang digital payments as part of your growth in the digital landscape. And the last one that I can share is yung inventory. If you are doing business, kailangan mong mag-invest sa isang cloud-based na POS or yung tinatawag nating point of sale. Kasi di ba yung inventory, kailangan man yan sa negosyo. Kailangan sa negosyo. Kasi you cannot identify if you are really earning money kung wala kang maayos na inventory, di ba? Kung wala kang maayos na inventory management. Like for example, meron akong isang kakilala. Tapos nung nag-visit ako sa bahay nila, no, when I visited their house, pumasyal ako sa bahay nila. Tapos meron silang parang mini mart. Hindi siya para siyang malaking sari-sari store. Hindi naman convenience store, parang mini mart lang talaga siya. Okay? So ibig sabihin para siyang walk-in closet, no, na sari-sari store, yung pwede kang maglakad. Pero wala silang inventory, wala silang POS, manual lahat ng transactions. Kaya tinanong ko siya kasi wala yung yung parents niya. So ang nagbabantay yung friend ko. Tapos plus ako kasi nakapasok ako doon mismo sa loob ng tindahan nila eh. Tapos tinanong ko, sabi ko, wala kayong inventory dito. So hindi nalalaman ng mama mo na merong missing na item. Sabi niya, oh, parang gano'n na nga, sabi pa niya. So like for example, sabi ko sa kanya, kung kukuha ako dito ng conditioner, cream silk, kukuha ako dito tapos hindi ko babayaran, di okay lang, hindi mapapansin ng mama mo. Sabi niya, oh, gano'n na nga. So, ang point ko doon, if you are the business owner tapos meron kang staff, 'di ba? You cannot monitor kung talagang may binibenta ba yung staff mo o yung nagbabantay or baka kinakain niya na lang halos yung binibenta ninyo. Kaya if you are selling products, particularly products, you need to do religious inventory monitoring talaga. And using cloud-based POS, yan, maganda yan. Kasi kunyari, let's give an example ulit. Kunyari, i-relate natin doon sa example ko kanina ba? 'Di ba wala yung mama niya doon sa tindahan. Yung anak niya ang nagbantay. Pero kung meron siyang point of sale, every time na may mag-purchase, marirecord yun. Dahil cloud-based siya, kahit saan located yung mama niya, pwede niyang i-access sa cellphone niya kung meron na bang kinita for today. Pwede niyang ma-access sa cellphone niya yung tinatawag na back-end kung ano yung mga items na malapit nang maubos. So that's why, in doing business, digitalization is very, very crucial nowadays. Kaya tanungin niyo yung sarili ninyo. Is your current, kung may mga negosyo kayo ngayon, no? Is your current business or is your future business ready for your digital shift? Yung current or future business ba ninyo ready to embrace what we call the fourth industrial revolution? Ang fourth industrial revolution, tinawag nating digitalization or minsan digitization lang. Pareho lang yan sila. Ang tawag natin sa fourth industrial revolution is FIRE. 'Di ba? FIRE.
R-E. F, fourth. I is industrial, and then ang re is revolution. So fourth industrial revolution or fire. Actually, kung may five, actually kahit yung fifth, no, o yung ikalimang industrial revolution, fire din naman yun kasi nga fifth, no. We are actually ini-introduce na sa atin ang fifth. Although wala pa siyang official na pangalan, pero pinasok nila ang artificial intelligence sa fifth industrial revolution. So you see, we are now on the digitalization era. Meron na tayong easy access sa internet at saka sa technology. So that's why embrace the changes. The Industry 1, ang tawag natin mechanization. Ito na yung panahon na kung saan nagkaroon ng idea ang mga tao na mag-develop ng basic and simple machines. Kaya nga tinawag na mechanization o from the word mechanical. So nag-imbento na sila. Especially during the 17th century. Tapos nung naglaki na yung mga operations, pumasok ang second industrial revolution noong 18th century. Industrialization ang tawag. Yun na yung mga malalaking production na. Mga factories, ganon. Nung dumating ang 19th century, doon na nag-start i-automate yung mga machines na naimbento nung first industrial revolution. 'Di ba kaya nagkaroon ng mga ATM, automated teller machine. So in-automate ng machine na 'yon ang withdrawal process. 'Di ba? Automated teller machine. So combination ng automation and mechanization 'yon. Pero we are now on the fourth industrial revolution. Kaya meron ng mga mobile banking na applications, 'di ba? I'm sure yung sa cellphone ninyo ngayon, sa mobile phone niyo, nag-download and install kayo ng mobile app ng bangko kung saan kayo enrolled, 'di ba? Kasi dati if you want to check the balance, 'di ba ganun lagi, 'di ba? In the past, natatandaan ko pa no kasi yung tatay ko sundalo. Tapos na-assign siya to any places in the Philippines. Tapos inuutusan ako dati when I was in high school, college, ng nanay ko to check kung pumasok na ba yung sweldo ng tatay ko sa ATM. So what I am going to do is to go talaga to proceed sa ATM. Sa bangko. Tapos doon ko talaga i-check sa machine kung may pumasok na pera. Balance inquiry lang yun. 'Di ba? Magastos. It will take time. Pero ngayon, you can always check if may balance ka pa ba sa bangko mo before you withdraw para hindi ka din abala sa pila. 'Di ba? So that's an example of digitalization. Pati yung yung napapakinabangan ko talaga ngayon, no, yung check deposit. Cheque, kasi minsan nga, di ba, partner kami ng mga government offices. Tapos pag binabayaran kami, cheque kasi yan, di ba? Kasi government nga. Dati, kailangan kong pumunta ng bangko to deposit the checks. Pero ngayon, kahit nasa bahay ka lang, you can deposit your check and just wait for the clearing, tapos papasok na sa bank account mo yon. All you need to do is just to select the check deposit on your mobile banking na application, tapos pipicturan mo lang yung cheque, yung harap, tapos yung likod, lalagyan mo lang ng mga details, pipirmahan mo lang, and that's it. Madi-deposit na yung cheque, unlike before. So that's why you need to ask yourselves, are you ready for your digital transformation? Kaya pagdating sa marketing, kailangan din nating mag-transform digitally. Kaya nga di ba ang sabi ko sa webinar natin, traditional versus. So alin ba talaga sa dalawa ang mas malakas? Si traditional or si digital? Pag sinabi nating marketing, no, actually the definition refers to be specific sa digital, no, kasi nakalagay dito yung web traffic. Pero let's just remove here the word web at saka yung itong internet users. Iwanan lang natin yung salitang traffic. Pero ang gusto kong i-highlight at saka yung online sa dulo, no? Kasi the definition is more on the digital marketing. Pero pareho lang din naman ito sa definition din ng traditional.
Hindi nga lang siya internet-based. Pero meron akong hinighlight dyan sa definition, yung naka-color black. Nakalagay presenting and drawing. Marketing is the process of presenting and drawing traffic to your business, either traditional or digital way. Pag sinabi nating presenting, yan yung pagkakaalam natin about marketing. Kasi pag sinabing marketing, di ba, ang unang pumapasok sa isip ninyo, promotion. You are going to promote something. Tama din naman. Marketing is broadcasting. Kailangan mong i-broadcast, kailangan mong ipaalam, kailangan maging aware ang maraming tao that you are existing as a business. So just like for example, yung ginagawa namin, we are posting on different Facebook groups. No, that's an example of marketing. Ang nangyari, dahil nag-post kami sa iba't ibang mga groups where we can relate, no, kung saan kami relevant, maraming naging aware that we are existing as a company providing webinars like this, as a company providing certification for webinars that we are conducting. So that's why even though you are located, no, from different parts of the country, yung iba nga, even outside of the Philippines, nagpa-participate. Di ba na-discover nyo kami, nalaman ninyo na may Nights of Online Marketers because we broadcasted our services to different Facebook groups, and that's what we call Facebook group marketing. It's a digital marketing strategy. So we presented. Pero hindi lang kasi promotion or broadcasting ang gusto nating ma-achieve every time that we are doing marketing. Siyempre, kailangan meron kang madraw. Ibig sabihin ng drawing, yung merong mag-e-engage. Siyempre, useless din naman yung marketing kung walang conversion. Kunyari, nag-promote ako ng webinar. Tapos, kunyari, pag nag-post ako sa iba't ibang groups ng webinar on traditional versus digital marketing. Tapos, dalawa lang ang nag-participate. So, ibig sabihin, there's something wrong with the promotion that we did. Diba? Nag-promote ka, tapos 10 lang ang nag-register. So, parang kulang. Kaya, ang ganyang klaseng result, kunyari nag-marketing ka, nag-present ka, pero konti lang ang nag-engage, konti lang ang nag-avail, there is something wrong with your strategy na kailangan mong i-revise at kailangan mong i-improve. Ano ba yung pwede mong gawin based on the data that you collected? Ano ba yung pwede mong gawin para mas ma-improve yun? Something like that, no? Kasi kung market ka lang ng market pero walang conversion, mali pa rin. Paano ka kikita ng pera kung sakali? 'Di ba? Kaya anong napansin ninyo kapag merong mga bagong bukas na mga negosyo? Ito, example nito, flyers, no? Balikan natin yan siya. Anong napansin ninyo every time na merong mga nag-o-open ng mga businesses nila? Kunyari, flyers, kasi flyers yung pinakita ko sa inyo. 'Di ba? Kunyari nag-open ako ng milk tea business. Milk tea. Piper's milk tea. Ganyan. Okay. So, syempre, on the day na mag-open ako, kunyari, February 22, ang aking opening, di ba ang gagawing marketing strategy ng business is to distribute flyers. Di ba mag-flyering yan sila? Maghahanap yung mga staff mo ng location kung saan sila pwedeng mag-distribute malapit sa tindahan mo. So kunyari, naglalakad ka sa sidewalk, tapos binigyan ka ng flyers. Pagkuha mo ng flyers na binigay niya, nakalagay doon, "We are now open. Piper's Milk Tea Business," ganyan. Tapos may nakalagay sa baba, buy one, take one, or buy 3 for only 100 pesos, something like that. Or buy one, take one
Something like that, no? May offer. Di ba usually pag bagong bukas ang business, may ino-offer na something. It's a marketing strategy. Yung buy one, take one, that's a marketing strategy. Ang tawag dyan, to be specific, lead magnet. Ang tawag natin dyan. Lead magnet. So, ang ibig sabihin ng lead magnet, kumbaga from the word magnet, no, paano mo imamagnet ang isang tao na pumunta sa negosyo mo, sa tindahan mo? Anong gagawin mo para mamagnet mo sila? You offer something na valuable to them para ma-attract sila, para ma-nurture ang relationship natin sa kanila, and ultimately para ma-convert natin sila na maging customers, kailangan nating mag-offer ng lead magnet. For example, buy one, take one. So, nung binigay mo ang flyers doon sa taong yun, di ba stranger siya? Hindi mo kilala yung taong yun, di ba? Hindi mo naman talaga kilala lahat ng taong binibigyan mo ng flyers. So, strangers yan sila. So, from being a stranger, pag nabigyan mo ng flyers, no, pag nabigyan mo ng flyers, papasok na doon ang broadcast. Pine-present mo sa kanila, so naging aware si stranger ngayon. Uy, may bagong bukas na milk tea. Pero dahil doon sa lead magnet, buy one, take one, na-attract siya ngayon. So pinuntahan niya, halika, bumili tayo sa kanila kasi buy one, take one. Tara, bili tayo sa kanila kasi 3 piraso na 100 pesos lang. So that's what we meant of lead magnet. At kapag pumunta sila, yun na yung tinatawag na drawing. You presented and you draw that particular stranger to visit your store. Tataas ngayon ang tinatawag na foot traffic. Dadami yung tinatawag na mga walk-in clients. Pero syempre, maliban sa nag-flyering ka, simultaneously, nag-digital advertising ka din. Kaya dyan na din papasok yung mga mag-PPM sa Facebook page nyo, tapos i-deliver ng rider ninyo and so on. So that's what we meant of presenting and drawing. Kasi kung broadcast ka lang ng broadcast, pero wala namang nako-convert, there's something wrong again. Just like for example, yung flyers na nakita ko sa internet, like this one. Yung first, yung image on the left, di ba, this is parang hotel or accommodation para sa ating mga pets. This is actually based in the US kasi US dollars. Di ba may mga ganyan sa US, no? Or meron din naman sa Philippines, hotels para sa mga pets. Like for example, mag-vacation yung family, tapos walang maiiwan sa bahay. So yung mga pets nila, ipapa-check-in nila sa mga accommodations para sa mga pets, no? Like this one. Merong coupon code sa baba na nakalagay, save $3 on pet boarding of 3 or more nights. So that's an example of a lead magnet. Kasi ang tendency para ma-avail yung $3, 3 nights sila dapat magstay. So sa side ng customer, magpaano tayo, i-check-in natin yung alagad natin ng 3 nights para maka-avail tayo ng $3. Ganun ang dating sa mga customers. Pero sa negosyante, sales yun. Siyempre, madadagdagan yung expenses, di ba, ng kanilang customer. Yung nakalagay naman dito sa kabila, 30% off. So nag-offer sila ng discount. Pero in order for you to avail the discount, kailangan mo nang i-present yung flyers. Ito, yung image on the right. In order for you to avail the 30% discount, kailangan mong i-present etong flyers na to, etong flyer na to sa staff ng tindahan. That is an advice that I can also give to all of you sa mga may planong mag-start ng flyering sa kanilang business. Okay, yung flyering. Kasi kung nagfa-flyering ka, 'di ba, marketing man 'yan, traditional to be specific. Mahirap kasing i-evaluate
mahirap i-evaluate kung effective ang traditional marketing kasi wala siyang analytics. Wala siyang built-in na data. Hindi siya kagaya ng digital marketing na sa Facebook, for example, alam mo kung ilan ang nag-like, alam mo kung ilan ang nag-comment, ilan ang nag-react, 'di ba? Alam mo kung ilan yung nag-share. Kaya nga na-amaze ako doon sa so far no, so far talaga yung pinakamaraming share sa Facebook page namin, yung Knights of Online Marketers, yung schedule ng aming webinars for the month of March. Nasa almost 150 na yun na shares in all. So kaya doon namin na realize na isa sa mga target audience ng KOM, ng Knights of Online Marketers, are individuals looking for webinars like this. So majority mga students kumbaga. And because of digital marketing, for example, we can easily identify kung saang region mas maraming nagpa-participate or nagre-register. Pag digital, madaling ma-identify kasi may analytics, may data. Pero sa traditional kasi wala. Kaya kailangan mong mag-create ng effort. Paano ko kaya ito ma-evaluate kung tama ang ginagawa namin? Pwede ka mag-offer ng something like this. You add a discount or coupon code, pero bago nila ma-avail yan, kailangan nilang ipakita ang flyers or yung coupon code mismo. Kasi madali na lang ma-evaluate yun. So kunyari, merong pumunta sa tindahan nyo at sinabi, hello po, pwede akong maka-avail nitong 30%? Di ba kukunin mo yung flyers? Kukunin mo yung coupon code, iipunin mo yun. At the end of the day, mabibilang mo. Masasabi mo sa sarili mo na, meron tayong customers today. Dinala nila yung flyers. 20 ang bumalik sa atin na flyers. So ibig sabihin, out of the total number of flyers na dinistribute ninyo, meron ng 20 na bumalik. So ibig sabihin, pwede mong ma-monitor, 'di ba? Pwede mong ma-monitor kesa wala kang mga ganitong klaseng strategy. Kasi take note and always remember, flyers, you keep on paying every time na mag-produce ka, 'di ba? Kung magpapaprint ka, may bayad. So dapat isipin mo saan napupunta yung binabayad ko. Kasi yung digital marketing libre 'di ba? I mean, you can post on Facebook for free. Pero yung flyers, wala mang libre. Ma'am, nagpiprint man kami sa office namin. May gastos ka pa rin doon, yung bond paper pala, yung ink ng printer mo, yung kuryente na ginamit nyo, may hidden charges yan or hidden cost kahit nagpiprint kayo sa bahay ninyo. That's why you need to make sure may conversion ba talagang nangyayari. Kasi kung walang conversion, flyering is not an effective marketing strategy for your business. Hindi naman kasi ibig sabihin ginagawa ng iba, gagawin mo din sa business mo. Kunyari, nakita mo yung kaibigan mo, meron siyang Instagram sa business niya. Ang ginawa mo, nag-create ka din ng Instagram for your business. Pero mali naman yung content na pinopost mo. Ang ibig kong sabihin, although Instagram is a social media, but it's different from Facebook. Kahit na si Meta ang may-ari ng parehong channels. Pero magkaiba kasi sila. The way you market your products or services sa Facebook is different from the way you market or sell it sa Instagram. Kasi Instagram is what we call, ang mga contents na nilalagay natin sa Instagram, lifestyle type of contents. Ibig sabihin yung parang nag-showcase ka ng lifestyle ng isang tao. Kasi if you're going to showcase lifestyle sa Instagram, makaka-relate yung mga Instagram users. Because that is how it works. Because Instagram in the first place is a photo sharing platform. Hindi pwedeng plain text lang yung ilalagay mo. Although ngayon pwede ng video. Tapos pwede ng carousel or multiple images, di ba? Pero in the past, single image lang yan. It's a photo sharing platform. Ganito ang ibig kong sabihin. Lifestyle type of content.
kunyari, let's relate it to my business, yung party needs rental, tables and chairs rental. Hindi na ako gumawa ng Instagram. I am a digital marketer and I know Instagram is not applicable for my tables and chairs rental business. Bakit? Kasi nagpaparent lang kami ng lames at saka ng bangko. So anong bago? 'Di ba? Kumbaga, anong ipopost ko? Kunyari may nag-rent sa amin ngayon. So anong ipopost ko? 'Di ba? Picture ng lames at saka ng upuan. Yung next customer namin, anong irerenta nila? 'Di ba? Lamesa din at saka upuan lang din. So kumbaga, pare-pareho lang yung ipopost ko. So that's why hindi siya ganun ka-applicable. Yung tables and chairs rental services namin, hindi siya applicable para gawaan ko pa ng Instagram. Pero pwede kung sakali, kung may time lang ako, kami, or yung staff ko, pero wala kasi kaming time eh. Kasi ganito yan. Kung gusto ko talagang gumawa ng Instagram account for my tables and chairs rental business, ang kailangan kong i-post doon yung actual setup na mismo. Kaso hindi kasi kami yung nagsiset up kasi may mga decorator sila and so on. Ang gagawin lang kasi namin, i-deliver lang sa venue yung tables and chairs, aalis na kami. Pipicturan ko lang yung items. Actually, kaya ako pinipicturan lang din yung items na dineliver para meron akong copy, parang proof, na kung kukunin na namin tapos kulang ng dalawa. Minsan kasi sabi ng customer, Ma'am, hindi man 30 yung dineliver nyo, 28 lang. So, pwede ko ipakita yung picture. Actually, ma'am, 30. Kasi pinicturan ko siya nung araw na dineliver namin. Bilangin natin, 1, 2, 3. O, di ba 30? So, kulang talaga ng dalawa, ma'am, yung items na ibabalik nyo sa amin, di ba? Aside from pwede kong gamitin yung images as for social media purposes, gagamitin ko din siya as proof na ganun nga yung dami ng items na deliver namin. Kung gagawaan ko siya ng Instagram, kailangan kong mag-ask, Ma'am, pag natapos na nga kayo sa setup, pati sa decoration, pwedeng picturean ninyo ang venue, tapos maghingi ako ng copy. Yun ang ilalagay ko sa Instagram. Yung nakaset up na yung tables, nandiyan na yung tablecloth, meron ng decoration ang stage. Kasi nga I need to showcase anong itsura ng tables and chairs namin kapag na-set up na. Pero wala na kasi kaming time to do that. So Instagram is not applicable for our business. Instagram marketing is not part of our marketing plan. Kasi hindi ibig sabihin ginagawa ng iba, gawin nyo rin as a marketing strategy. Pero pwede nyong subukan. Pwede nyong subukan. Kaya nga kailangan nyong i-monitor kung effective ba siya or hindi. Ginaya ninyo yung isang negosyo, nag-flyering sila, gusto mong gayahin, go on, gayahin mo. Mag-flyering ka din, pero i-monitor mo kung effective strategy ba siya sa business niyo or hindi. Okay, so yan yung ibig kong sabihin na pag nag-Instagram ka, lifestyle. Kaya hindi dapat pareho ang picture na ilalagay nyo sa Facebook at saka sa Instagram. Pero ang practice kasi natin, kung ano ang pinost sa FB, yun din ang nakapost sa Instagram. Sabihin na lang natin, maintindihan ko yan, understandable siya. Kasi wala tayong time to create another content. Okay, sige, sabihin na lang natin, Ma'am, wala talaga kaming time. Pwede bang parehong contents na lang? Sige, pwede. Pwede nating i-consider yan. Pero wag niyo siyang isabay i-post. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na audience fatigue. Audience fatigue. Ibig sabihin, from the word fatigue, parang napapagod, parang naiinis or annoying. Annoying sa isang internet user kung palagi niyang nakikita ang parehong contents at a time, at the same time. Kunyari, nag-scroll siya ng kanyang FB, nakita niya yung post mo. Paglipat niya ng Instagram, pag-scroll niya, nakita niya ulit ang the same post. So isip niya, nakita ko naman to kanina. Ang tendency, i-deadman niya na yun, di ba? Kumbaga hindi niya na masyadong i-entertain kasi nakita niya na. Baka ma-annoy siya or mainis. Kaya if in case you are planning to post the same content, bigyan nyo ng proper interval. If you posted sa FB ng 8 o'clock, siguro mga after 2 hours or 4 hours, i-post nyo sa Instagram. So mga alas 10 or alas 12. Kasi there's
a possibility na kahit nakita niya ng alas 8 ng umaga sa FB niya, tapos pagka alas 12, nakita niya ulit sa Instagram, baka babasahin niya ulit, i-review niya ba? To the point na sasabihin niya na, ano to, kumbaga sign, baka sign na ito noon, sign na ito na mag-enroll ako sa KOM kasi nag-appear siya ulit sa aking, di ba, something like that, no? Pero that's what we call proper interval to prevent audience fatigue. Kaya sa mga followers namin, sa mga nag-follow sa Facebook page, yung Ronald Piper Rambuanga, yung iba naman sa inyo nag-follow din at the same time sa Knights of Online Marketers. Meron din kaming isang Facebook page yung KOM Academy. So tatlo lahat yon. Plus yung ika-apat, yung personal profile ko. For example lang naman, followers kayo ng apat na na-mention ko. Kung mapapansin ninyo, I am not posting ng sabay-sabay on the pages. 'Di ba? If I will post quote, kunyari yung quote of the day sa Facebook page ng Ronald Piper Rambuanga, hindi ko yan kaagad-agad i-share sa KOM na page. Kasi nga, there's a possibility na followers din kayo doon. Kaya ang gagawin ko, it's either pagkahapon or kinabukasan. Saka ko i-share to other pages to prevent audience fatigue. Okay? So meron kasi tayong tinatawag na buyer's journey. If you are doing traditional or digital marketing, kahit saan doon sa dalawa, kailangan yung tandaan palagi ito. You cannot convince a stranger to buy what you are selling on the first attempt of selling the product. Kaya kung meron kayong binibentang produkto, hindi dapat selling ang first approach nyo sa taong yun. Dapat marketing. Mag-market ka muna. Kailangan mo munang i-offer ang value proposition. Because hindi mo mako-convince ang isang tao na bumili ng product na binibenta mo on the first attempt. So kunyari, may stranger ka na nakita. Kunyari, nag-attend ka ng isang conference, mga convention or seminar, yung face-to-face ha, nag-attend ka ng seminar sa isang function hall. Pagdating mo doon sa venue, syempre maghahanap ka ng upuan. Tapos yung katabi mo, syempre hindi mo man kilala yon, stranger. Di ba stranger siya? Tapos meron kang daladalang product at gusto mong ibenta. So yung katabi mo, kinausap mo bigla. Kunyari ang binibenta mo, whitening soap or glutathione soap or rejuvenating set or depende kung ano yung binibenta mo, no? Subukan mong bentahan ang katabi mo na hindi mo kilala. I'm sure hindi yan bibili. Syempre hindi ka na kilala, stranger nga, 'di ba? Tapos pagtabi mo sa kanya, pagdating mo sa venue, pag upo mo, "Hi, te, good morning, te. By the way, my name is Piper." Ganyan so. "Ay, te, meron akong binebenta." "Ay, ma'am, sir." Or te, depende. Actually, mali yung te. Be courteous, no? Be courteous and always make use of the highest courtesy always. Highest courtesy. Even though na comfortable kang tawagin siyang ate or kuya, always make use of ma'am and sir talaga on the first interaction with a stranger. Kailangan you will always start from the highest form of courtesy at hintayin nyo na lang na sila ang magsabi to level down yung tawag mo sa kanya. Mas maganda yon. So like for example, if you are not sure kung ano ba yung itawag sa kanya, so pwede mo siyang tawaging ma'am. Ma'am. Kunyari lang nakita nyo ako in person. Kunyari ba, nakita tayo in person. Tapos, pwede nyo sabihin, "Hi, Ma'am Piper." Or, "Hi, Coach Piper." Kumbaga, highest form of courtesy. Tapos kapag sinabi ko, "Piper na lang." O, sa kanya ako tawaging Piper. Ganon. Diba? Kasi nga, mas ma-feel nila yun eh. Kaya wag mo kayong sabihin, "Hi, Ate Piper." Something like that. Kasi there are professionals or yung mga medyo may managerial position na minsan sensitive sila sa tinatawag sa kanila. Paano pag yung nakausap mo, bigla mo tinawag na, "Te, hi te, good morning." Baka bigla kang gagalitan nun kasi baka iba yung attitude niya, yung hindi acceptable sa kanya na tawagin siyang ate. Kaya always start with the highest form of courtesy. Hintayin yung sabihan kayo na,
Piper na lang. Wag mo nang lagyan ng ma'am. Or ate na lang. Or kuya na lang. Yung iba kasi kay mag-ate bigla, no? Ate. So, mas maganda start it with ma'am or sir. 'Di ba? Actually, yung like for example, mga sales lady sa mall, tawagin nyo silang ma'am or sir, they will feel na ano sila, parang valued sila. Kasi yung iba sa atin, pag sales lady, automatic, saan dito yung mga stockings? Better call them ma'am, di ba? Well, highest form always dapat. Anyway, going back, doon ka na sa venue. Hi ma'am, by the way, my name is Piper. Ay ma'am. Ay, kunyari sinabi niya, wag mo na akong tawaging ma'am. Sarah na lang. Oy, by the way, Sarah, meron pala akong binibenta ditong rejuvenating set. Alam mo, effective ito. 2 weeks mo lang itong gagamitin, makikita mo na ang result. For sure, hindi yan siya bibili. Because may tinatawag na buyer's journey. No one will buy. Wala kang mako-convince. So that's why may marketing. Yan ang isa sa maraming dahilan kung bakit kailangan mong mag-create ng marketing plan. Because you need to convert a stranger para maging lead. And that's the first stage of the buyer's journey. Yung tinatawag na awareness stage. Kailangan maging aware muna siya about you, about your business. Hindi mo pa kilala yung tao, hindi mo pa kilala si Sarah. FC ka pa lang sa kanya, feeling close. Binentahan mo kaagad ng product, hindi pa nga siya aware about your product. Saan ba yan galing? Sino ba ang manufacturer niyan? Ikaw ba ang gumawa niyan or reseller ka lang and so on? You need to make brand awareness strategies. Kailangan kasi makapture mo yung attention at kailangan mag-invest siya ng trust sa'yo. Kailangan mag-invest siya ng trust. Like for example, giving out flyers. That's an example of creating awareness about your business. Kasi nung binigyan mo siya ng flyer, binigyan mo siya ng brochure, nung binasa niya, naging aware siya. May ganito palang business po. Okay, may Nights of Online Marketers pala na nag-o-offer ng mga webinars. So, di ba, kaya yung mga strangers, like yung mga nandito ngayon, yung mga nagpa-participate ngayon, dati strangers lang kayo di ba? Pero dahil naging aware kayo that we are offering, paano nyo nalaman na we are offering programs like this? Because we keep on marketing our services through online, Facebook to be specific. Kaya na-reach namin ang Luzon, Visayas, and other parts of Mindanao. Imagine kung traditional marketing yung gagawin ko. Kung magdidistribute ako ng flyers dito sa barangay namin, sino ang magiging market ko? People within the locality. Kung traditional ang marketing. Pero dahil digital ang ginawa ko, Luzon, Visayas, Mindanao can participate. Especially online din siya. So dapat si stranger, ma-convert nyo na maging lead. Kaya yung sinabi natin kanina, offer lead magnets. Like buy one, take one, coupon, mga ganyan. And so on. Marami pang mga lead magnets na pwede nyo i-offer. Okay? So, awareness. Provide as many awareness as possible. Sa mga followers ng Facebook page namin, di ba, nagpo-post ako, like for example, before our webinar ngayong gabi, di ba, last night I believe, or yesterday, I posted in our page informative contents about the pros and cons of using traditional and digital marketing. Di ba, ang contents na nilagay ko, yung images na dinesign namin, hindi about the webinar. We provided educational contents about traditional and digital marketing. Sa caption ng aming post, nakalagay doon na, if you want to learn more, join us tomorrow for a webinar, di ba? Something like that. Ang tawag doon sa marketing, call to action. Yung nakalagay sa baba na, if you're interested to join, yan yung tinatawag na call to action. CTA or call to action is a marketing phrase na ginagamit natin para magbigay tayo ng instruction sa mga bumabasa nito. Kasi nag-provide ka ng awareness content.
Kasi di ba ang stage 1 awareness. So nag-provide ka. Nag-provide ka ng tips and so on. Or 5 reasons why you need to have the right entrepreneurial mindset. So ang ipro-provide mo na awareness content is about your brand. Pero dahil marketing nga yung target natin, wag na wag mong kalimutang maglagay ng call to action. Pansinin nyo yan kapag nagpo-post ako ng mga educational contents. Yung hindi about the webinar, mga educational contents. Meron talagang last paragraph. Ang tawag ulit doon CTA. Yung if you want to learn more about, kasi syempre mabibitin sila sa information na na-provide mo. So if they want to learn more, then they need to join the webinar. Kasi etong mga leads na to, naging aware kayo. Let's make a realistic example. So naging aware kayo, ay, si KOM nag-o-offer ng mga free webinars, eto yung schedule nila. Ang iba sa inyo, I'm sure nag-check ng Facebook page namin. Yung iba naman nag-PM sa page. Yung iba nag-private message din sa akin. Nagtanong ng may additional question na tinanong. Or merong inquiries, di ba? Kapag nag-i-inquire na ang isang lead, kasi naging aware na kayo, di ba naging aware ka na, tapos nag-inquire ka. The moment someone is inquiring sa product or service na ino-offer ninyo, umakyat na yan siya ng stage 2, nasa consideration stage na yan. Pwede mo nang tawagin ang taong yun as prospect. So from being a stranger, na-convert mo into lead, ngayon naging prospect mo na siya. Okay, prospect na. Kaya mag-iisip ka naman ulit ng panibagong marketing. Paano ko kaya ma-promote yung iba pa naming schedule? Kasi baka interested rin yung prospect kasi magtatanong siya, Ma'am, paano mag-join sa webinar ninyo on human resource management? For example, yun ang inquiry. Di ba prospect na yun? So at the back of my mind, I need to create a strategy. Paano ko kaya i-promote, i-market yung other HR-related na mga webinars din namin? Kasi para baka interested rin siya. Hindi lang HR-related, baka interested din siya with marketing, entrepreneurship, financial management, and so on. Kaya di ba sa mga nag-PM sa akin, minsan ang nire-reply ko sa inyo yung schedule ng aming webinars. Kunyari, ma'am, paano mag-register sa webinar na to? So dati ang ginagawa namin is the actual URL for that webinar. Pero nga dahil prospect siya, there's a possibility na interested rin siya with other webinars. Kaya ang fino-forward ko yung Google Sheet na naka-enumerate lahat ng aming webinars until March. So that's an example of a strategy kapag meron ka ng mga prospect kasi kino-consider ka na nila. Okay? Isang stage na lang. Pag nag-decide sila, sige ma'am, mag-join ako. So saka sila nagiging customer. So you see yung pinagdaanan ng isang buyer, no, or ng isang individual bago ma-convert, stranger siya muna. Naging lead mo siya. Naging prospect mo siya bago mo siya naging customer. So that's why always remember na kapag nagma-marketing kayo, it will take more than 7 approaches or more than 7 interactions before you can convert someone na maging customer mo. Kaya tingnan nyo kung gaano katagal, 7 or more. So from that alone, alam nating lahat na we need to keep on doing marketing strategies. Ano ba yung pwede mong gawin? Just like in Davao City, kasi mag-o-open na kami ng office, no? Actually tapos na siya. In fact, this coming Sunday, sa mga dito, no, sa mga participants from Davao City, if you are interested to join sa aming face-to-face na seminar this coming Sunday, you can actually visit our office and join the seminar on how to become a virtual assistant. So ngayon,
kulang pa kami ng signages kasi bagong renovate yung office. So, anong kailangan kong gawin para maging aware ang kapitbahay, ang mga tao na nasa paligid at yung mga taong dumadaan na itong office na to is an office providing virtual assistant training programs. So, kailangan kong magpa-layout ng graphics, mga signages. At ang tawag doon, traditional marketing. Kaya kung may physical store kayo, mag-invest naman kayo sa mga signages ninyo. No, like as much as possible kung kaya ng budget, yung mga lighted na Panaflex. Medyo mahal 'yun. Thousands ang magagastos mo, thousands of pesos. Pero maganda yung lighted kasi para kahit gabi nakikita ng mga taong dumadaan. 'Di ba? Lalo na kung medyo hindi maliwanag sa area ninyo. At saka kung gabi tapos maliwanag, 'di ba ang tendency lilingon ang mga tao tapos makikita nila. So magiging aware sila, meron pala ditong virtual assistant training center sa barangay natin. So there's a possibility na on the following day, they will visit and inquire in our office at magtatanong na, ano itong virtual assistant training? So yan yung mga example ng traditional, yung mga signages. Traditional man o digital ang gagawin ninyo, always remember also the 3 M's of marketing. So dapat hindi lang yung buyer's journey ha. Tandaan niyo yung buyer's journey ha. Wag niyo yung kalimutan. Sa traditional and digital marketing, always take note and put in your mind the buyer's journey. Kaya kung may katabi ka sa seminar, balikan natin si Sarah doon sa seminar. Wag mo nang bentahan si Sarah. Mag-offer ka muna ng value proposition. No? Hi Sarah, by the way, my name is Piper. Actually, nag-o-offer kami ng digital marketing services, something like that. Hindi ka, at saka kung nag-i-introduce ako, if you are introducing yourself, minsan kasi ma-intimidate yung kausap mo lalo na kapag sabihin mo na mataas yung position mo. Pero sa iba naman, ang interpretation nila, kailangan nilang i-mention yung mataas silang position in order for them to gather respect, no? Pero ako hindi. Ang point of view ko, POV, ang point of view ko is kapag nag-i-introduce ako sa stranger, hindi ko sinasabi na ako yung may-ari. I'm just saying na I am a digital marketer. Ang value proposition yung focus ko. Kasi kung sinasabi ko, I am the owner, ang tendency baka ma-intimidate siya, mahiya na siya makipag-usap. Kasi there are people like that eh. Pero pag sinabi ko yung value proposition, hi, by the way, my name is Piper. I am a digital marketer and we are helping businesses to build their brand online. So with that, sa introduction pa lang, aware na siya, okay. Magtatanong na ngayon talaga, gumagawa kayo ng website? Magkano din magpagawa ng website sa inyo? So you see, offer your value proposition instead of selling. Kasi kailangan mo munang i-gather yung trust. Kailangan magtiwala muna siya sa inyo. Okay? Later on, before we'll end, I am going to post the attendance sheet, especially to those who availed of the certificate of participation at nandito kayo ngayon sa ating live session. So kailangan nyo mag-fill up doon. Tapos, to those naman na hindi pa nakabayad ng processing fee, tapos interested kayo to avail of the certificate, sa attendance sheet mamaya, doon na lang kayo mag-upload ng inyong proof of payment. Sa mga recorded webinars namin, you can still get a certificate for that. So panoorin nyo lang lahat ng mga recorded webinars namin kasi 'di ba this is a free man, 'di ba? Kaya pwede ninyong balikan palagi sa Facebook page na Ronald Piper Rambuanga yung aming mga recorded webinars. Pag napanood na ninyo, just inform us na napanood na ninyo and you are requesting for a certificate and then we can process that. Okay? So, pwede naman sa recorded kayo manood tapos mag-avail kayo ng certificate. Pwede din.
Okay, so let's proceed with the 3 M's of marketing kasi may time pa naman tayo. So again, kahit traditional or digital man yung gagawin ninyo, always remember the 3 M's. The first one is for you to identify the market. Alam nyo, kung magbo-broadcast kayo, mas maganda kung sa specific group. Mali ang mindset na i-target ninyo ang general audience. Di ba minsan may mga negosyante na ang mindset nila ibenta nila sa lahat ng tao. Kahit sino, basta pag meron silang meron silang nasalubong na tao, meron silang nakilalang tao, bebentahan kaagad nila ng product na binibenta nila. Hindi nila ina-assess target market ko ba or target audience ko ba ito? Or baka masasayang lang yung sales stock ko pero ang ending hindi naman siya bibili. Ang every letter M ng marketing, it actually represents a crucial aspect of your marketing strategy. Kasi kapag i-identify mo ng maayos itong 3 M's na to, it will contribute sa inyo na maka-reach kayo ng tamang audience. I will give an example. Balikan natin ulit, mag-example tayo ha. May mga products kasi na gender-oriented. Ibig sabihin may mga products na pang babae lang, may mga products na panlalaki. Meron ding mga products na age-oriented. Ibig sabihin may specific age bracket. Meron din tayong mga products or services na religion-oriented. Kasi like for example sa Islam, hindi pwede sa kanila, minsan of course hindi pwede sa kanila yung anything na may pork. Dapat as much as possible halal. Meron din mga products naman na location-oriented. Ibig sabihin, may mga products ka na binibenta na may mga products ka na hindi mo pwedeng i-ship. Pwede mo siyang i-deliver within your locality, pero hindi siya pwedeng i-ship outside. Kunyari, ang business mo, milk tea. Pag may milk tea business ka, tapos taga Davao City ka, so sino ang target market mo? Siyempre, taga Davao City lang, ba't ka mag-promote sa Cebu? Pwede mo bang i-ship yung milk tea mo papuntang Cebu? Unless magpapatayo ka ng branch or may branch kayo doon. Pero iisa lang yung branch mo eh. Nasa Davao City lang. So that's an example of a business na location-oriented. Ibig sabihin, ang market mo, people within Davao City lang. Or minsan nga specifically yung malapit lang talaga sa'yo. Kasi syempre matutunaw yun, yung milk tea mo. Isang oras, kasi by land area, no, malaki yung Davao City, di ba, sa mga naka-visit na dito. Pag pupunta ka ng north, kung galing ka ng north, papunta kang south, aabutin ka na ng 2 hours niyan. Ako nga, from our location in Davao, no, papuntang downtown mismo, inaabot ako ng 1 oras. Kung traffic yan, 1.5 hours. Oh. So, kung nagbibenta ka ng milk tea sa north side of Davao, tapos ang customer mo sa south, although pwede mong i-deliver, pero baka pagdating mo doon, tunaw na din. 'Di ba? Sa bagay, tunaw naman talaga yung milk tea. Pero hindi na siya ganun kalamig, 'di ba? Kasi imagine 1.5 hours siya na dineliver. So, that's why may mga location-oriented na mga businesses. Yan yung mga considerations mo kapag nag-identify ka ng market. Hindi mo pwedeng ibenta ang products mo sa lahat. Ang binibenta mong product, anti-aging cream. Anti-aging pampabata. Tapos ang binentahan mo, senior high school. Gang, bili ka na sa akin itong ano. Or miss, bili ka ng anti-aging cream ko. Ano niya naman yung anti-aging? Wala pa naman siyang wrinkles. Unless yung nag-enroll ng senior high school 30 years old. Yun yan. Di ba? Pero what I meant is, baby face pa yung na-identify mong customer. Tapos ang binibenta mo, anti-aging. Maliban na lang kung haggard na talaga yung mukha niya, di ba? But you are targeting the wrong market. So kung anti-aging cream, dapat mag-identify kayo mga 30 above. Mga 30 to 50. Huwag mo nang i-target yung mga senior. Yung mga 60 years old above.
Kasi kahit na isang drum pa yan ng anti-aging cream ang gamitin nila, hindi naman talaga mawawala yung wrinkles. Kasi kailangan na ng ano diyan, ng cosmetic surgery. 'Di ba? Hindi na madala ng cream. Operation na ang kailangan nun. Kaya wag mo ring ibenta yung anti-aging. Siguro for ano lang, no? Parang maintenance, parang ganyan. Pero kasi minsan baka mag-overpromise ka na, Nay, or Ma'am, para mabawasan yung wrinkles mo sa mukha, bili ka nitong anti-aging cream ko. Sampung tube na ang nagamit niya. Pero hindi pa rin nawala yung wrinkles. Anong mangyayari? Ma-under-deliver mo yung expectation. Sasabihin niya sa'yo, scammer ka man, sabi mo. Gamitin ko lang to, mawala na tong wrinkles. Because you are targeting the wrong market. Minsan kasi sinasabi ng tao, magbenta tayo ng pagkain, food products, kasi ang mga tao kumakain araw-araw. Yes, that's correct. Pero hindi naman ibig sabihin na yung lahat ng pagkain kinakain ng tao. Nagbibenta ka nga ng food product, pero ang product mo kimchi, Korean. O hindi naman lahat ng Filipinos kumakain ng kimchi, kahit na araw-araw tayo kumakain. So it refers to the specific group of individuals na gusto mong iserve. Pag na-identify mo na yung market mo, ang kailangan mong i-consider next, yung message. Ito na yung sinabi ko sa inyo kanina na deliver your value proposition. Kumbaga, ang message, this refers to the content. Ano ba yung ilalagay mo sa social media? Ano yung ilalagay mo sa flyers? Ano yung language na gagamitin mo? So make use of a language na maiintindihan ng majority of your target market. Even though you are based in Davao or Cebu, huwag kang gumamit ng Bisaya words on your flyers. Kasi baka merong mga taga Davao or taga Cebu na hindi naman makaintindi ng Bisaya. So that's why make use of a language na naiintindihan ng target market mo. Pero kapag sinabi nating message, hindi lang ito nagre-refer sa text ha. Yung sa text, this also refers to graphics or videos. Ano ba yung gagamitin mo? Kumbaga parang paano mo i-deliver yung message mo? Parang something like that. Paano mo siya i-deliver to your target market? 'Di ba? So hindi lang, this is not all about the plain text or the narrative contents, but this also refers to the visual contents. Mas maganda kapag ang message na gagawin mo is something like in a form of storytelling, 'di ba? Storytelling, kaya napansin niyo ako as a speaker talaga, ever since, palaging personal experiences yung ginagamit ko. Kasi, the audience can relate kasi naranasan ko talaga. So, kaya di ba pansin nyo, based on my personal experiences. Kasi, it's easier for me to provide examples or scenarios na na-experience ko kasi para lang akong nagkikwento. 'Di ba? Storytelling. Sa message ninyo, maliban sa value proposition, pwede ka rin mag-highlight ng mga unique selling points. But make sure na kapag nagde-deliver ka ng value proposition mo, huwag kang mag-overpromise. Do not overpromise to your potential customers. Like for example, yung anti-aging cream, in just 2 weeks, makikita mo na ang resulta. Parang something like that, no? Tapos after 2 weeks, yung customer mo sabi niya, parang wala man may nangyari. So, di ba, madi-disappoint sila. Tapos wag mong sabihin, yung wag ka ding mag-overpromise about the delivery. Yung pag-deliver ng products mo, kunyari sinabi mo sa post mo, order now and receive the item in less than 24 hours. Tapos nagsobra na isang araw, hindi pa rin natatanggap ng customer mo yung product, madi-disappoint siya. 'Di ba? Parang kasi mas maganda na hindi ka mag-overpromise tapos ma-exceed mo yung expectation nila.
So just like for example, di ba, storytelling naman. Kunyari sa pag-issue ng certificate ninyo, kunyari sa mga nag-avail ng certificate, di ba ang nakalagay sa Google form, on the following day. Like for example, February 22, Thursday, marireceive ninyo ang certificate. So ibig sabihin, any time of that. Pwedeng umaga, pwedeng hapon, pero February 22. Pero minsan kasi nagagawa ko siya ng gabi pa lang. So before 12 midnight minsan, nasisend ko na yung certificate. So mas ma-appreciate yon ng mga nag-avail kasi mas na-advance ba, 'di ba? Kaya mas magandang ma-exceed mo yung expectation as compared na mag-overpromise ka. Okay? So you need to craft a compelling message. Tapos itong message na to dapat it will grab attention, 'di ba? Yung message na gagawin mo dapat ma-communicate mo ng maayos para pagkatiwalaan kaagad kayo ng mga strangers, maging leads ninyo kaagad. What makes you unique? What makes you different from your competitor? Kasi pag naka-ready na yung message na gusto mong i-deliver, ang last M of marketing is for you to identify the media. Eto na yung media, yan na yung kailangan mong i-identify. Paano natin i-deliver? Anong channel? Anong platform ang gagamitin natin in order for us to deliver the message to our target market? Gagamit ka ba ng billboard? Mag-tarpaulin ka ba? Mag-flyers ka ba? Mag-Facebook advertisement ka ba? It depends on your budget. Mag-a-advertise ka ba sa newspaper? Magko-collaborate ka ba sa isang influencer, sa content creator? Influencer marketing ang tawag doon. So depende. Kayo nang bahala. Kayo na ang mag-identify kung anong media ang gusto ninyong gamitin para i-deliver ang message sa target market ninyo. Meron kasi tayong dalawang klase ng media. The first one is what we call the traditional media. Like, nagbigay ako dito ng 3 examples, no? Like television, merong radio or newsprint, at yung pangalawang type of media is what we call digital media. So kagaya ng search engine, si Google yan, video hosting, si YouTube yan, or si TikTok. But TikTok is more on a social media, no? TikTok is a video sharing social media platform. Social media like Facebook pa rin ang pinaka-powerful sa lahat. So, i-identify nyo lang. Google is the most visited website in the world. YouTube is the second most visited and Facebook is the third. Google, YouTube, Facebook. Sila ang top 3 na most visited websites in the whole world. So that's why kailangan ninyong gamitin si Google, si YouTube, at si Facebook in terms of marketing in the digital landscape para magkaroon kayo ng competitive advantage in the digital arena. Billboard advertising is an example of a traditional, pero tingnan nyo naman kung magkano ang monthly rental. 300,000 pesos. Ganun kamahal. 300,000 pesos. Kaya yung mga nagpapa-billboard, mga small yan sila to medium. Small, medium, and large enterprises yan sila. Kasi kung small ka pa lang, pag sinabi nating micro, di ba, MSME, micro, small, medium. Pag micro, your total assets is less than 3 million. So ang negosyo mo, below 3 million ka pa lang. Ang small naman is 3 to 15 million. Ang medium, 15 to 100. Pag sobra sa 100 million, large enterprise ng tawag sa'yo. Yung mga negosyo na may less than 3 million pa lang na total assets, wala yan silang capacity for a billboard advertising. Imagine 300,000 kada buwan. So may VAT pa yun ha. So 300,000 times 12. Di ba nasa mga 3.6 million in 1 year.
kulang na yung asset mo kung micro scale ka, 'di ba? Pag micro less than 3 million, kailangan mo 3.6 million eh. Kaya wala kayong nakitang billboard ng peanut butter, wala kayong nakitang billboard ng tableya, ng virgin coconut oil, ng pure honey. 'Di ba wala? Si KOM walang billboard, hindi namin kaya yan. 300,000 a month? Kaya mga large enterprises, like yung nag-trending bago lang si Catherine Bernardo sa bench, 'di ba yung sa isang area, nasa 5 or 4 na billboards, puro picture ni Catherine Bernardo, kaya sinabi daw na para siyang nag-carousel sa Instagram, 'di ba? So imagine kung 300 ang isa nun. So mahal ang billboard advertising. O mag-ano ka, mag-TV advertising ka. Syempre wala namang ABS-CBN, no, pero this was in the past. Pag nasa prime time ka, magpa-advertise like sa yung mga teleserye after 8 o'clock ng gabi. 1.4 million ang bayad sa advertisement for a 15 seconds advertisement. Kaya nga nung nawala ng franchise si ABS-CBN, alam nyo ba na from almost 80 billion pesos na revenue from TV advertisement, nung nawalan sila ng franchise, bumaba ito ng 7 billion na lang. Malaki pa rin ang kinikita nila. Yung mga commercials in between. Pero naging 7. Malaki din naman yung nabawas. Imagine from 80 billion, naging 7 billion na lang after nawalan sila ng franchise sa free TV. Kasi pwede naman silang kumita ng advertising sa YouTube channel nila kasi advertisement din naman yung earnings nila doon. Sa GMA naman medyo mas mura, nasa 500,000 for a 15 seconds advertisement. Kaya nga kapag nanonood kayo for example ng TV, 'di ba free TV yun, walang bayad. Nanood kayo ng KMJS, isa sa mga comments na palagi kong nababasa sa Facebook page nila, ano ba yan, Maring Jessica? Mas mahaba pa yung patalastas or commercial as compared sa episode ninyo. Yan ang palaging reklamo ng mga Filipinos. Mas mahaba ang patalastas, ang commercial as compared with the episode. Wherein, ako din, noon, especially nung medyo younger years ko, no, naiinis din ako sa mga commercial breaks. Yan din ang reaction ko noon. Ano ba yan? Mas mahaba pa yung patalastas. But when I started learning about marketing, doon ko na-realize, okay. Kaya naman pala mahaba. Kasi, doon sila kumikita ng pera. And because you are using a free TV, kasi wala kayong binabayaran, gagamitin nila kayo. The same with Facebook. Libre lang ang Facebook, pero lalagyan nila yan ng maraming advertisement. Habang nanonood ka ng video sa YouTube, sisingitan ng in-stream advertisements. Pag nanonood ka sa YouTube, libre din, walang bayad. Gagamitin ang mga users. Lalagyan ng mga advertisements in between the videos. Because it's free TV. Kung ayaw mo ng advertisement o mag-subscribe ka sa Netflix, walang patalastas doon. Pero may bayad, may monthly subscription na. Kung ayaw mo ng maraming advertisement sa YouTube, mag-upgrade ka, mag-YouTube Premium ka. Walang advertisements yon. Kung meron man, siguro mga 10% na lang instead of 100. Kaya ako, as a marketer, gusto kong mapatunayan sa sarili ko, gaano ba kahaba yung sinasabi nilang mas mahaba pa ang commercial. Kaya yung isang episode ng KMJS, nag-timer ako at ganito siya kahaba. Actually, it's 9 minutes and 50 seconds lang talaga. Yung 1.78, kasi syempre kailangan kong i-turn off eh. Kaya medyo natagalan. Pero it's only 9 minutes and 50 seconds. It was July 4 when I did this. So pinost ko siya sa FB because this was my point of view sa mga commercials. Nilagay ko dyan, ang mga commercials na ating napapanood sa TV ay isang halimbawa ng paggamit ng traditional media para sa marketing strategy ng isang brand, product man yan or service. Habang nanonood ako ng huling episode ng KMJS,
naisipan kong bilangin at ilista, o di ba ganun ako kasipag, ang mga patalastas na kanilang pinalabas. Nag-set din ako ng timer. So nasa 9 minutes and 50 seconds ang hinintay natin para sa inaabangan nating last episode ni Kumaring Jessica. At alam nyo ba na sa loob ng 9 minutes and 50 seconds, meron akong na-take down notes na 33 commercials in all. Yan yon. Nilagyan ko na lang ng 0 kasi yung unang nag-air, teleserye trailer man siya. So kaya hindi siya kasama sa counting. So eto yung 33 advertisements. Lazada, Safeguard, Head and Shoulders, and so on. Kaya mahaba. Pero tingnan ninyo ha, 33 commercials ang in-air. 15 seconds ang maximum. 15 seconds ang maximum ng bawat commercial. At ang bayad is 500,000. So imagine kung ilang millions of pesos ang kinikita through TV advertising. So that's why ito ang kailangan yung ma-realize, no? Dito kumikita ang isang TV station sa mga patalastas. At dahil free ang panonood natin sa kanilang channel, lalagyan nila ito ng maraming advertisements. Dahil kapag free ang ginagamit mong media, always consider na ikaw yung customer. Okay? Nakalagay dyan, nilagay ko. Remember, if you are using something for free, you are not the customer, you are the product. Just like Facebook. Binibenta tayo ni Facebook sa mga advertisers. Lahat ng mga data na nilalagay nyo sa Facebook, ino-collect yan ng Facebook at gagamitin niya yan para ibenta sa mga advertisers. Kaya be responsible in using social media. Kunyari, ganito, magbigay tayo ng situation ha. Minsan, nag-uusap kayo ng mga kaibigan nyo. 'Di ba? Tapos FB ka ng FB. Ang pinag-uusapan ninyo, mag-usap kayo ng mga friends nyo, classmates mo. Mag-usap kayo about mga fast food chains like Jollibee, McDonald's. Tapos gumamit kayo ng Facebook, mag-scroll up and down kayo, magchikahan kayo. Parang masarap kumain ng French fries, no, sa McDonald's. Oo, masarap din yung Chicken Joy nila, yung may Jolly Spaghetti. Pero mas masarap sa McDonald's yung twister fries nila, ganon. After few minutes, pag scroll mo sa FB mo, merong advertisement na mag-appear. Hindi man siya Jollibee, hindi man siya McDonald's, pwedeng KFC or Chowking, pero it is a fast food advertisement. Kaya minsan sasabihin mo sa sarili mo, hala tignan nyo, may nag-appear sa FB ko, Chowking, sign na siguro ito ba na mag-fast food tayo later? We are always thinking na it is a sign kasi nag-appear siya sa ating Facebook timeline, sa ating Facebook feed. Pero it's not sign. The reason why the advertisement appeared on your Facebook timeline kasi related yan sa mga previous activities na ginawa mo. Kunyari, balak mong mag-travel to Singapore kasi manood ka nung Errors Tour ni Taylor Swift, di ba? For example. So kunyari, nag-search ka ng ticketing agency or ng travel and tours or nag-search ka ng hotel in Singapore, something like that, kasi may plano ka. After how many minutes, may mag-appear na yan na advertisement ng travel in your news feed. Salita ka ng jacket or mga outfit, sapatos. Pag scroll mo ng FB mo, may mag-appear yan na sapatos na advertisement or anything related to that. It's because may tinatawag tayong voice algorithm. Yung cellphone kasi natin at saka laptop natin, may built-in yan siya ng mga microphones. Kaya in short, naririnig tayo. Alam din ni social media, ni internet kung saan tayo located because of the GPS. Especially kapag sa mobile phone mo, naka-turn on ang location. So be careful in using. Kasi nga ginagamit tayo. Remember, if you are using something for free, you are not the customer. You are the product. Kasi ang customer ni Facebook, advertisers. Pero ang tanong, sa loob ng 9 minutes and 50 seconds, nanonood pa rin ba ang mga tao ng commercials? Di ba hindi na pag commercial break sa KMJS, hawak niyo ulit ang cellphone ninyo.
That's why ang mga commercials na nasa TV dati, ngayon nasa cellphone na rin natin. Kaya kung ikaw ay nagnenegosyo, kailangan mo rin pag-aralan ang digital marketing. Mas mura actually at mas malawak pa ang pwedeng ma-reach. Okay? So just to wrap up my discussion, no? Kasi we are talking about traditional marketing and digital marketing. So alin ba talaga ang gagamitin natin? Traditional versus digital. So saan sa dalawa ang pipiliin natin? Well, actually, sa mga insights na shinare ko sa inyo, ang gusto ko lang iparealize, we are not going to make use of the word versus. Hindi ko kayo pinapapili. In fact, instead na gamitin natin ang versus, gagamitin natin ang salitang and. That's why if you are planning to do business, if you are planning to promote your brand, make use of traditional and digital marketing strategies. Kung meron kaming webinar, just like what we are doing right now, to serve the entire Filipinos from Luzon, Visayas, and Mindanao, so that's digital. Meron din kaming face-to-face seminar na magsisimula ngayong Sunday na ang target naman namin are people within the locality. So a seminar is traditional marketing and webinar is digital. Kaya pinagsama namin yung dalawa. Kung meron kaming face-to-face na training to cater people in Davao City, meron din kaming mga online training to cater Filipinos outside of our city. Kasi magkaiba nga sila lang siniserve. Kung may physical store ka, that's more on traditional. Pag may online store ka, that's more of the digital. Kasi always remember na ang traditional marketing, like flyering, pagbibigay ng flyers, pagpaprint ng tarpaulins, ng signages, you are targeting the foot traffic or what we call the walk-in clients. While sa digital marketing naman, like for example, producing a video at i-upload sa TikTok, creating a graphics at i-upload sa Instagram, posting on your Facebook, that's digital naman because you are targeting the web traffic or the internet users. So that's why as a summary or a wrap-up, huwag kayong pumili. Dapat meron kayong separate na marketing plan, traditional way, and digital way. Okay, so I will now post the attendance sheet, no? If you have questions, you can chat sa chat box, no? I will just play a video. I will prepare your attendance sheet. Tapos pag na-post ko na, mag-attendance kayo and we can now end our webinar. Kasi actually by 8:30 na-move kami. Meron pa akong online training. Meron kasi kaming ongoing na virtual assistant training program. That's why if you're interested also for that training, just send us a message. Magpi-play lang ako ng video while waiting for me. Okay? So see you after this video. Let's all welcome Miss Piper Rabwang. The road to success is not easy to navigate. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga participants. But, number 1, with persistent hard work. Number 2, well-founded drive. And number 3, unwavering passion. It is very promising to achieve your dreams. Things that you might be considering would be the cost.
it's part of your capital outlay. Learning is always part of your capital outlay. Let me leave this thought to you right now. If education or improving is really expensive, please don't forget this. Try ignorance. You will never go from here. Attending events like this is very important because you will continue to grow, you know. In a case like this, who among us are actually gaining more? The speaker sharing or you guys? You guys. So always attending mga events like this would really help you out. Your future is created by what you do today. Not by tomorrow, not by yesterday. So as much as possible, work hard. It's not na parang magic siya, na parang pag once gawin mo siya, pag pumasok ka sa freelancing o maging entrepreneur ka, everything will be good. No, it has a lot of hard work. Personally, I'm encouraging everyone. So you get the benefit of how other online e-commerce, Filipino e-commerce people are also earning. I encourage you to use Payoneer because the savings, you get to go to Singapore. Click on refer a friend, and then when your friend earns $1,000 in Payoneer, both you and your friend get $25. Easy as that. We connect 500 airports globally in 22 major hubs. So we serve more than 220 countries. There's only 12 countries that we don't serve. We serve North Korea. So baka lang may mag-order, kaya namin siya padala doon. Okay? Okay, so the attendance sheet is now posted both on sa Zoom chat and Facebook live streaming. Okay, so again, my question dito, in regards to the previously conducted webinars, kasi may mga recorded webinars kami, 'di ba? Tapos if you want to avail of a certificate for that, pwede. Just make sure na napanood nyo rin, of course, no? Syempre, para maka-learn din naman kayo. So, marami kaming mga recorded webinars na. So, if you are planning to request certificates for those previously conducted webinars, actually, gumawa na ako kanina ng request form. So, just send us a message sa mga gustong mag-request. Tapos, fill upan nyo na lang yung request form para mas madali naming ma-process yung certificate niyo. Kasi minsan, hindi ako yung gumagawa. Pero kung sa form kayo mag-fill up, at least even the staff, ma-notify sila na may nag-request and they can do it in behalf of me. Kasi kung sa Facebook Messenger ko, syempre personal ko yun ng FB. Unless kung sa Facebook page kayo nag-chat. Pero kung sa personal FB, ako lang naman yung may hawak. So pwedeng mag-request ng certificate sa mga previously conducted webinars. Walang problema yan. Okay, so I will end now our session. Maraming salamat po for joining us tonight, February 21. See you again this coming Saturday at 10 o'clock in the morning. Our discussion is all about human resource, wellness, health, and safety. So kung interested kayo, pwede din kayong mag-participate. Nagla-live naman din kami palagi sa Facebook page. Kaya kahit wala kayo sa Zoom, you can always visit the page and watch the live session there. At doon din naman nakikita yung recorded. So guys, don't forget to follow our page, no, para ma-notify kayo kapag may mga post kami. Maraming salamat. And just wait for your certificates tomorrow morning if you wake up. Kasi may klase pa kasi ako until 10:30. So baka hindi ko siya magawa mamayang gabi. So, pero mostly bukas. Andyan yan, promise. I will not overpromise. I will deliver it.
bukas, February 22, ma-receive ninyo ang inyong certificates. Thank you very much, everyone. Pwede na kayong mag-leave. If you have questions, i-PM nyo na lang ako ha. So pwede na kayong mag-leave sa Zoom, pwede na kayong mag-leave sa Facebook live streaming. Okay? So enjoy the rest of the night. Kung meron pa kayong gustong gawin, sweet dreams sa mga matutulog na ng early. Bye everyone! Magpi-play lang ako ng video and I will end the streaming. Bye! The CIO studio at the City Hall. This is Tagum News Central with Louie Lapa. Prominence of the online economy and with more people engaged in both buying and selling stuff on the internet, the city of Tagum is riding the waves to help online entrepreneurs make a mark in the online world, staying true to its mission of providing excellent employment and livelihood services to Tagumeños. The Public Education and Employment Services Office recently launched Project Boost, boosting online opportunities and services for Tagumeños. Beneficiaries were subjected to a 10-day rigid training given for free by the local government, giving them the tools and tricks of the trade to make them competitive in the online arena. Our correspondent Ziara Manalo begins our broadcast tonight with an in-depth look of Project Boost and how it prepares Tagumeño online entrepreneurs to laugh all the way to the bank. Here's the report. Bringing the online opportunities and services to Tagumeños is one of the new angles to the Public Education and Employment Services Office, or PISO, is eyeing for this year. This is made possible as the LGU's newest department launched its first ever Project Boost last May 28, which ended on June 11, 2018. The program offers 10 modules which explore administrative services, content management, Facebook advertisement, and online reputation management, among others. PISO partnered with a skills development company, the Knights of the Online Marketers, which is based in Davao City, to fully realize this program. The online outsourcing industry is actually for everyone. Hindi mahirap makahanap ng trabaho, especially if you have a lot of skills in using the ICT into its full advantage. A former nurse, Madel Tumulak, one of the 25 beneficiaries, stressed the importance of learning this technology for people like her who wants to work home-based. Tanan man jud inclined sa computers, at least ginatudluan ta diri unsaon proper way sa pag-utilize sa computer, especially na information technology era na ta karon. Ni-focus ta on the ICT nga program. Nag-elevate na jud ang peso na dili na siya the usual nga referral to establishment, referral to asa na mga employers, but now ni-embark tag another na it's a kulba sa among part because it's the first time na ni-adapt ani nga program. Well, the program is set to make Tagum City as one of the most competitive cities in terms of ICT integration. It ultimately aims to help interested Tagumeños to be effective online entrepreneurs. Reporting for Tagum News Central, Ziara Manalo, CIO Tagum.